Nais ko po mga kapatid na basahin po muli ang aklat po ng Psalm chapter 90 beginning at verse 12. Ang sabi po ng Biblia, "Ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang, upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan." Ayon po sa isang salin sa Magandang Balita Bible, dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Or in other words, teach us to number our days that we may apply our hearts and to gain a heart of wisdom. Kanina po mga kapatid, tinitignan ko po in a certain website na kung tawagin po World Meter Info, nakalagay po doon that each day there is about 171,000 people that are born again each day. Nakita ko rin po yung world population po natin. According to that certain website, and they give a very accurate account and stats, sabi po nila we are roughly around 8 billion people on the face of the earth. Pero nung tinignan ko po how many people are dying today, this was just a few hours ago, they clicked a certain amount of stats na umaabot po ng 80,000 plus people die every single day. 80,000 plus people die, including po today, yung mga namamatay, and of course, we do not know kung saan sila papunta. And it is fascinating that when we look at the average lifespan po ng bawat tao, we do see, without any form of exaggeration, na talagang ang tao po ay umaabot on average between 60 to 80 years of age. At yan yung nabanggit po dito sa talatang Gs. Ang sabi po ng Biblia in verse 10, ang buhay namin ay hanggang 70 taon lang o kung malakas pa ay aabot ng 80 na taon. Our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Pero sa mga extraordinary na pangyayari, we do see at may mga nababalitaan po tayo that there are people in Asia na umaabot po ng 110 years old. May mga ibang tao po recently, if I'm not mistaken, 115. And one supposedly was 120 years old. So talagang posible, yung mga binabanggit po dito sa Biblia, kagaya po nila Moises, namatay po siya at the age of 120. Si Joshua, namatay po ng 110 years old. At yung mga skeptics po ng Biblia, sinasabi po nila that that is impossible na umabot po ang ganyang klaseng edad for a person in our lifespan, or in our lifetime rather. Pero kitang-kita ho natin that 70 and 80 is in fact the average lifespan na binabanggit po sa Biblia at nakikita rin po natin sa realidad. Ngayon, yung binasa po natin, ito po ay inakda ni Moises. Moses, the prophet of God. Moses, the man of God, according to its superscription. Sabi po sa ibabaw po ng verse 1 of Psalm 90, a prayer of Moses, the man of God. Now, bakit po naisulat ni Moses ang ganitong klaseng panalangin? Well, nabasa po natin kanina mula po sa talatang 1 hanggang 12. But in reality, umaabot po talaga po ito sa versikulo 17. Ang istruktura po ng Psalm 90 is to talk about yung naranasan po ng mga Israelita in light of who God is bilang isang eternal and powerful and wrathful God. Nang ibig sabihin, mula po sa talatang 1 hanggang 2, ito po ay tumutukoy sa eternality ng ating Panginoon, ang kanyang pagiging walang hanggan. Pero pagdating po sa talatang 3 hanggang 6, and then the other passages na nabanggit po dito, ito po ay tumutukoy naman sa tao of Him being not eternal, kundi finite. So we see a few attributes dito po sa Psalm chapter 90, nang ibig sabihin, nakikita ho natin yung mga ilang katangian ni Yahweh sa chapter na ito. Unang-una, ang kanyang pagiging walang hanggan.
Sabi po dito sa talatang 2, bago nyo pa likhain ang mga bundok at ang mundo, kayo ay Diyos na. At kayo pa rin ang Diyos hanggang sa katapusan. And then, bukod pa ho sa kanyang pagiging walang hanggan, nakikita din po natin ang katangian ng Diyos ng pagiging magagalitin. Or we could say, He is wrathful in holiness. Tingnan niyo po yung sinasabi sa talatang 11. Walang lubos na nakakaunawa ng iyong matinding galit. Matindi nga kayong magalit, kaya nararapat kayong katakutan. So in light of the attribute of God of being eternal and being wrathful, and I want to expound here that yung pagiging magagalitin ng ating Panginoon ay hindi parehas sa ating pagiging magagalitin. Nang ibig sabihin, kapag tayo ho ay nagalit, wala ho tayo sa ayos kapag nagalit. O yung galit po natin ay humahantong sa kasalanan. O yung galit po natin ay masasabi po natin hindi angkop o naayon sa katwiran po ni Yahweh. Pero yung galit po ni Yahweh sa kanyang pagiging magagalitin ay may layunin. Sabi po ng Biblia, ang Diyos ay galit palagi sa mga gumagawa ng kasamaan. God is angry every day with the wicked. But in one aspect, yung kanyang pagiging magagalitin is due to His holiness. Hindi dahil po siya po ay wala sa ayos o hindi nasa katwiran ang kanyang galit. Kundi kitang-kita ho natin dahil po sa kasamaan na ginagawa ng mga Israelita, kaya ho nasabi ni Moises, walang lubos na nakaunawa sa iyong matinding galit. At dahil po sa kabanalan at yung galit po ng Diyos na parte ng kanyang pagiging Diyos na makapangyarihan, ito ang epekto ng galit ng Diyos sa mga masasama. Ang sabi po ng Biblia, ang ating buhay ay umaabot lamang ng 70 years to 80 years. When you think about your age, mga kapatid, I'll begin with myself. Kung loloobin po ng Panginoon, I'll be turning 35 this October of this year. But when you think about yung average lifespan na binabanggit po ng Biblia, from 70 to 80 years, I have either about, who knows, 40 more years? 50 more years? Kung loloobin po ng Panginoon. Pero for some, sinasabi nila, 40 years, 50 years, that's still a long time. Is it really? 1 year is 365 days. 12 months. Ilang weeks ho yun. And we know that a week consists of 7 days. And how many hours is in a day? 24. So as we are progressing in this life, kung ano man po yung itinakdang oras at panahon na binigay sa atin ng Panginoon, is decreasing at nalalapit as we speak. Every year na dinadagdag po ng Panginoon yung taon sa ating buhay is closer 1 year more to that appointed time. Now you think about that. Ang ilan ho sa atin, we are at 60 years old. Yung mga ilan, 70 years old. At yung mga ilan ay aabot na po ng 80 years old. And yet sinabi ng Biblia, binigyan po tayo ng biyaya po ng Diyos na umabot sa ganong klaseng edad. Kailan lang nabalitaan ko po na matay ang aking kaibigan. Dalawa na po yung aking mga kaibigan na namamatay in the past 2 years. One, this week. The other was last year. One died from a stroke. The other one died from cancer. Kaedad ko ho sila. Kaya hindi ho natin masasabi, malakas ako. Hindi ho natin masasabi, healthy ako. May itinakdang panahon at oras kung kailan tayo babawian ng buhay. At pagkatapos ho nito, it is the judgment. Pero because of what we see in the Bible, that ang buhay po na tao, on average, ay umaabot po from 70 to 80 years of age. Ano po ang nagiging pananaw ng ilan? Well, sa ating mundo, ito po ang nagiging pananaw. Live your best life now.
live your best life now to the fullest. Why? Because when you get older, you will not have the opportunity to live the way that you want to live now. But there is a problem with that. When we say live your best life now, what the world really means by that is do everything and anything na hindi kasama ang Diyos. So in other words, it's not live your best life now. It's more like, biblically speaking, live the life that's going to throw you into hell. May mga kasabihan, kapag pupunta ang mga tao sa Las Vegas, whatever happens in Vegas, stays in Vegas. Yun ang motto ho nila. Live your best life now. May mga iba naman, they will overwork and overwork. And I'm speaking about those na talagang may kailangan na gawin to feed their families. Hindi ho yun ang ibig ko sabihin. But there are those who work and work and work. They don't think about God. Wala na silang oras sa Diyos. Basta ang rason kung bakit sila nagtatrabaho, nagpapagal is because marami silang gustong puntahan sa buhay. Abutin sa buhay. Well, I'm in my 20s. I will explore and I will explore and I will explore. I will enjoy and I will enjoy and I will enjoy. Pero hindi nila alam kung kailan sila babawian po ng buhay ng Diyos. Now, if in fact, mga kapatid, ang buhay ko, ang buhay po ninyo is just 10 years na lang, 20 years na lang, or if God would grant us the grace, 40 years na lang. The question is, paano dapat nating gamitin ang natitirang taon sa ating buhay? Ang sabi po sa talatang 12, ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang, upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Now, there are two things na binabanggit po dito. Turuan niyo kami, at pangalawa, upang matuto kami or mamuhay ng may karunungan. The question is, bakit po natin kailangan hingin po sa Diyos, Father, teach me to count my days. Teach me, ipaunawa niyo sa amin, instruct me, guide me, indoctrinate me, catechize me, inform me to count my days. Bakit po natin kailangan gawin yon? Well, nabanggit na nga po ng Biblia kanina, unang-una dahil maiksi lamang ang ating buhay. Tignan niyo po yung sinasabi ho dito sa aklat po ng Job chapter 7. Dito po tayo sa Job, chapter 7, talatang 7. Job chapter 7, verse 7. Why should we count our days? Verse 7, sabi po ng Biblia, O Diyos, alalahanin niyo po na ang buhay ko'y parang isang hinga lamang. At hindi na po ako makadama ng anumang ligaya. Remember, O God, that my life is but a breath. My eyes will never see happiness again. And then, sa aklat po ng Salmo 39, Psalm chapter 39, beginning at verse 5. Psalm 39, beginning at verse 5. Tignan niyo po ang nakalagay ho dito. Kay ikli ng buhay na ibinigay niyo sa akin, katumbas lang isang saglit para sa inyo. Ito'y parang hangin lamang na dumadaan. You have made my days a mere handbreadth. The span of my years is as nothing before you. Everyone is but a breath, even those who seem secure. Now notice those words. Ano yung ibig sabihin, those who seem secure? Malakas pa ako, bata pa ako, marami pa ako aabutin pa sa buhay. I'm secured. Pero sabi ng Biblia, malakas man o hindi, bata man o matanda, our lives are nothing but like breath.
Moreover, pagdating po dito sa aklat ng Salmo 102, dito po tayo sa Psalm 102, beginning at verse 3. Salmo 102, verse 3. Dahil ang buhay ko'y unti-unti nang naglalaho tulad ng usok, at ang katawan ko'y para nang sinusunog. For my days vanish like smoke. My bones burn like glowing embers. And lastly, so Psalm 144. Psalm 144. At basahin po natin dito sa talatang 4. Psalm 144, verse 4. Ang tulad niya'y simoy ng hangin dumadaan, at ang kanyang mga araw ay parang anino na mabilis mawala. Yung konteksto po nito ay makikita sa talatang 3. Panginoon, ano ba ang tao para pagmalasakitan nyo? Tao lang naman siya. Bakit nyo siya iniisip? Nasabi po ng Biblia, ang tulad niya ay simoy ng hangin dumadaan, at ang kanyang mga araw ay parang anino na mabilis mawala. They are like a breath. Their days are like a fleeting shadow. So ayon po sa ating manabasa po kanina, what does Job, Psalm, and the other passages of Psalms have in common? Ang buhay ng tao ay parang hamog. Ang buhay ng tao ay parang hangin lang. It is here in one day, it is gone the next. Kaya no wonder why nasabi po ni Moses, Panginoon, nakikita po namin that you are eternal. We are not eternal. You are infinite. We are finite. You are holy and wrathful against sin. Kaya nauubos ang aming panahon. And our days is nothing more than 70 hanggang 80 years na lang. 80 kung malakas pa. So dahil po ito na lang ang natitirang oras sa panahon sa aming buhay, teach us to number our days. At bakit po natin kailangan bilangin yung mga natitirang panahon? Because our lives are like breath. Our lives are like vapor. Minsan, kapag nakikita ho natin mga kapatid, may mga minamahal po tayo sa buhay na may mga sakit karamdaman, talagang nananalangin ho tayo. We pray. Sinasabi po natin, Panginoon, pagalingin niyo ho siya. Please save their lives. Pero kapag wala na ho tayong mga kahilingan o pangangailangan po sa Diyos, hindi natin siya kinakausap. Pero kapag may mga trahedya lang na dumarating, doon lang ho tayo masigasig na kausapin ng Panginoon. How much more, mga kapatid, sa gitong klaseng aral? Dapat maging masigasig po ang bawat Kristiyano, Panginoon. Ituro niyo ho sa amin na mabilang ko po yung mga natitirang oras at araw sa aking buhay, na magamit ko po ito para sa iyong kapurihan. Wag ho natin sasabihin, I'm 20 years old or I'm 30 years old. Matagal pa ang aking buhay. Hindi ho natin masasabi ho yan, mga kapatid. Matter of fact, yung ganyang klaseng mentalidad ay isang mentalidad na puno ng kayabangan. At bakit ho natin nasabi, mentalidad po yan ng kayabangan? Basahin po natin dito sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4. Dito po tayo sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4. The book of James, chapter 4. At simulan po natin ang basa dito po sa talatang 13. James 4 verse 13. Tignan niyo po nakalagay. Makinig kayo sa akin, kayo nagsasabi, ngayon o bukas, pupunta kami sa isang bayan. Mamamalagi kami roon ng 1 taon, magnenegosyo at kikita na malaki. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Kaya nga ito ang dapat ninyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon na mabubuhay pa tayo,
ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. Ngunit sa ngayon, nagmamalaki at nagmamayabang kayo. Ang ganyan pagmamayabang ay masama. So halimbawa, next week mga kapatid, pupunta tayo dito, pupunta tayo doon. Next year, ito yung magiging plano natin. Bagamat may mga pinaplano ho tayo na angkop naman sa kalooban ng Diyos. Pero lagi ho natin dapat sabihin, every time we are planning something, kung ito'y loloobin ng Diyos. Hindi yun, pupunta ako dito pupunta ako dyan. Ito yung pinaplano namin. Pero kung wala yung Diyos, kung wala ang Diyos sa ating mga pinaplano, how do you know na aabot ka doon? Kayabangan yun. Bakit po kayabangan? Dahil nakasalalay at dumidepende ang ating buhay sa Kanya. Di ba napag-aralan po natin last Sunday sa ating catechism? God is aseity. That means we are dependent on God. He doesn't need us, but we need Him. And the fact that sasabihin po ng ating mga laman, this is my plan, this is my plan, this is my plan, but God is not involved in it. We should be very, very thankful hindi tayo binawian ng Diyos ng buhay. You should be thankful that you are still alive today in trying to make plans without God involved in it. Without God's involvement, hindi matutupad yung pinaplano natin. Napakalinaw na tinuturo po na kawikaan ng salmo ng Isaias na sa tao ang pagpaplano, pero nasa Diyos kung ito'y matutupad. Nasa Diyos ang desisyon kung ito'y matutupad. So number one, the reason why sinabi po ni Moses, teach us to number our days. Teach us to count our days is because ang buhay po ay maiksi. Now, ayoko po maging dramatic, ayoko rin po maging negative. Pero hindi po natin maikakaila that when we look at our children, when we look at our parents, when we look at our wives, our loved ones, kung hindi pa ho babalik ang Panginoon, in all practicality, mamamatay din sila. When I look at my daughter, when I look at my son, bagamat sanggol po sila, I think about it. Panginoon, as they get older, and I get more older, I'm closer to death. And you want to think about it, habang ako'y tumatanda, at sila naman ay lumalaki, wag lang sana matapos lang sa, naku, malapit na ako mamatay. Hindi. Ang dapat maging mentalidad ho natin, habang lumalaki sila, habang ako'y tumatanda, ano pa ang pwede kong gawin para sa Panginoon? Pero ang mundo, iba. They're not preparing for Christ. They're preparing for other things. Well, let me pay off my children's home first. And there's nothing wrong with that. Or let me set up a plan of stability for my children, and there's nothing wrong with that. And God bless parents that do that because it's loving your neighbor. Walang masama ho doon. But the world is so focused on that they give them the materials that will one day fade away, but they don't give them Christ. At yun po ang nakakalungkot. Okay, namatay ka. Mayaman ang iyong mga pinang-iwanan po ng mana. Yumaman sila, yumaman ang asawa mo, yumaman ang mga anak mo, yumaman ang mga kamag-anak mo because you have created a form of stability for them. But the question is, did you give them Christ? And why is that important? Dahil walang isang katiting ng kayamanan o 5 ang madadala ho natin sa hukay. In other words, wala ho sila pinagkaiba sa isang mahirap. Ang isang mahirap na namatay na walang Kristo, doon din siya pupunta kung saan namatay ang isang mayaman na wala kay Kristo. Not only will they go back to the grave, but their souls will be separated from the goodness and mercy of God. No wonder why nasabi ni Moses. And during this time, maaari na sa wilderness po sila. So matanda na si Moses during this time.
Kung siya'y tinawag po ng Diyos, 40 years old, went into Egypt at 80, died at 120, at habang isinusulat niya po ito, we don't know his age. He could have been 80, 90, we don't know. At kung namatay po siya 120, he had about maybe 10, 20 years na lang left. No wonder why sinabi niya, yung natitira naming buhay, ituro niyo ho sa amin kung paano namin gamitin ito. Pero paano ho natin gamitin, mga kapatid? Ang ating mga kabataan, our young adults in the world, ito yung ganang ginagawa. They're so focused on TikTok, the others are so focused on video games, the others are so focused on everything that's recreational. Now, hindi lahat ng recreation ay masama. Pero yun na ang kanilang treasure. Yun na ang kanilang puso. Yun ang kanilang kayamanan. At habang tumatagal ang kanilang buhay, that God is giving them grace, they're not thinking about God. Kasi ang motto ng mundo, live your best life now. Pero hindi yan ang tinuturo ng Biblia. There is no such thing as a best life now without Christ. Tatandaan ho natin yun. There is no life without Christ. Kaya, ang karamihan ho natin naririnig, lalo na sa mga kapatid po natin sa pang-umaga, may mag-asawa ho doon. Tinawag po sila ng Diyos at the age of 50 or 60 years old. At ito ang kanilang sinasabi at pinapayo sa mga nakakabata sa kanilang in the morning congregation. Huwag mo kaming gayahin. If we can take back the 50 years na sinayang namin, we would have used those 50 years for the glory of Christ. Pero saan po nila dinala daw yung kanilang 50 years? Enjoyment of this life. Kaya yung mga tinawag po na maaga, you are blessed. At yung mga tinawag po na may edad, you're still blessed dahil po, kung ikaw ay tinawag ng Diyos, magagamit mo pa rin ang oras mo para sa Kanya. So the first thing and the first reason why we need to count our days, dahil maiksi lang. Maiksi lang. Number 2, why should we count our days? We need to count our days dahil we have been given a responsibility by God na gamitin ang buhay po natin sa karunungan. Basahin nga po natin dito sa aklat ng Efeso Kapitulo 5, talatang 15. Ephesians chapter 5, beginning at verse 15. Efeso 5, talatang 15 hanggang 16. Ephesians 5:15 to verse 16. Ito po ang nakalagay. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong na nakakaalam na kalooban ng Diyos. Verse 16. Huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. In English, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Now notice those key words, making most of every opportunity. Ano po yung opportunity na binabanggit po dito? Hindi lang po ito tumutukoy sa pamumuhay lamang po sa Diyos, hindi lang po ito tumutukoy lamang sa pagbabahagi ng salita. But the opportunity here, ultimately, comes from God. Nang ibig sabihin, ang lahat ng binibigay po ng oras at panahon o buhay sa atin, gamitin ang buhay ng may karunungan. Hindi sa kamangmangan. Kagaya po ng prodigal son. Ano po ang ginawa po ng prodigal son? Well, sabi po ng Biblia, hiningi po niya sa kanyang ama lahat ng kayamanan o yung mana na nararapat ho sa kanya. At instead po na gamitin po niya yung mana po na yon sa karunungan, he used it for prostitutes. He used it for greed.
He used it for worldliness. Hindi po niya ginamit ang kanyang buhay sa karunungan. Ginamit po niya para sa kamangmangan. Now, sa mundo, ito ang kamangmangan para sa kanila. Every Sunday, nagtitipon kayo every Sunday. Why don't you use that for going to the beach? Going to the park? Why come to church every Sunday? Why dress up? Why wake up? Why make the effort to come here so far from your home and your places just to listen to the Word of God? That's a waste. Live your best life now. Go to Disneyland. Go to SeaWorld. Go to the clubs. Enjoy your life. It's a waste of time to come to church and to listen to the Word of God. Yan ang mentalidad ng mundo. Pero ang mentalidad ng bawat Kristiyano is that, dahil ang buhay ko ay hiram sa Diyos, at alam ko mas mapapabuti ako sa Kanyang kalooban, kung nasaan ang Kanyang Espiritu, kung nasaan ang Kanyang kalooban, kung nasaan ang Kanyang salita, doon ako pupunta. Bakit po? Because man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. You were born again because of the Word of God. You are sanctified by the Word of God. You are saved by the Word of God. And you are protected by the Word of God. So sabi po ni Pablo sa mga taga-Efeso, huwag kayong mamuhay na para mga mangmang. Na huwag ho tayo sana magalit kay pastor, pero ito minsan ang ginagawa po ng laman sa atin kapag hindi ho tayo nagbabantay. Nandito ang Biblia, pero nakabukas ang TV. Eh yung na pinapanood mo sa TV, teleserye, o yung mga favorite sitcoms, or yung mga sports. Now, hindi lahat na napapanood po natin sa telebisyon ay kasalanan. Pero notice this, nananakaw po yung oras natin dahil po sa mga bagay na yan, kung saan itinutuon natin ang ating isip at puso. And the more na naaagaw at nananakaw ang ating oras, nananakaw din po sa atin kung ano yung kalooban ng Diyos na dapat po natin malaman. Or I'll give you another example. Pinagpipili ka ng Panginoon. Dito ka sa aking kalooban, o sa kalooban mo. Eh yung kalooban mo involves family. Ang kalooban mo is just to relax. Ang kalooban mo does not involve God. O tinatamad ka, o etc. Now, notice what I mentioned kanina. Kapag may kailangan ho tayo sa Diyos, hagulgol ang ating pagluhod sa Kanya na may iyak pa. Pero kapag ang Diyos na ang merong kailangan sa atin pagdating na sundin mo ang aking mga utos, bakit hindi natin magawa? Dahil itinatrato ho natin ang Diyos na parang genie. Panginoon, may sakit ang aking minamahal. Oh Diyos, pagalingin mo siya. Pero kapag ang Diyos naman ang humingi ho sa atin, anak, will you obey me? Panginoon, saka na. Bakit saka na? Eh kasi gumaling na eh. Panginoon, bigyan mo na trabaho. Binigyan ka ng trabaho. Kapag humingi naman ang Panginoon sa atin, sundin mo ang aking utos, anak. Saka na. Bakit anak? Dahil binigyan mo na ako ng trabaho. No wonder why sinabi po ni Santiago, a man looks at his face in the mirror, and after he turns away, nakakalimutan niya kung sino siya. Meron po ba sa atin na pinagpala, pinagaling, binubuhay ng Diyos hanggang ngayon? Lahat. Kumakain ka ba more than 3 times a day? Meron ka ba trabaho? Meron ka ba church? Pinagpapala ka ba ng Panginoon sa araw-araw? If the answer is yes, mga kapatid, ito ang rason kung bakit sinabi po ni Moises, Lord, ituro niyo sa amin to count our days para hindi masayang ang oras na binibigay niyo sa amin. Because habang tumatakbo po ang oras, mga kapatid, there's only 2 things that can happen. Ikaw ay
lalong lumalalim sa iyong pagkakakilala kay Jesus o lalong lumalabo? Am I growing more in my love for Christ? Or am I growing more distant to Christ? Am I growing more hot in love for Christ? The zeal is there? Or am I growing cold? There's no such thing as neutral. Kaya nga madalas po natin maririnig kay Brother Joshua, mga kapatid, kung kayo ay magkakasala sa Panginoon, huwag niyo sasabihin, Pastor, pasensya na. Huwag kayo magpasensya sa akin. Sa Kanya, hindi ako. Dahil hindi ako ang bumubuhay sa inyo. Pero wag sana mauwi sa gaytong klase mentalidad. Mas nahihiya ako magkasala kay Pastor kesa sa Diyos na bumubuhay sa akin. Baluktot na pag-iisip po yun, mga kapatid. Tao ako, makasalanan ako, mamamatay din ako kundi babalik si Kristo. At mananagot din ako sa Panginoon. Bakit ka hihingi ng pasensya sa akin? Pastor, patawad ha. Kapatid, naunawa kita, makasalanan din ako eh. Pero siya ang kausapin mo, wag ako. Bakit ka mahihiya sa akin? Wala naman ako kakayahan na iligtas kayo. Wag kayong mahiya sa akin, sa Kanya. Tayo mahiya. Because may kapangyarihan ng Diyos na bawian ang ating buhay. No wonder why sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa mga alagad, huwag kayong matatakot sa anong kayang gawin ng mga tao laban sa iyong katawan at pisikal. Ang kaya lang nilang gawin ay patayin ang iyong pisikal, pero matakot kayo sa Kanya na may kapangyarihan na ihagis ang iyong katawan at espiritu sa impyerno. No wonder why natakot sila Moses. Ang tao po ay nawawalan ng paggalang at takot sa Diyos pag nakakalimutan po nila kung sino ang Diyos. Kung hindi binanggit ni Moses, Panginoon, nauunawaan namin ang iyong matinding galit. Panginoon, kayo ay walang hanggang. Yung persona at likas po ninyo ay walang katapusan. He understood who God was. He is a holy and wrathful and powerful and merciful God. Pero kapag hindi ho natin nakikilala kung sino ang Diyos, madali mo lang siya isang tabi. Kaya ang nangyayari po ay meron po tayo binubuo na ibang Diyos sa ating kaisipan na hindi angkop sa Diyos ng Biblia. Halimbawa, kapag dumarating po yung mentalidad, nauunawa naman ako ng Diyos, ito muna ang gagawin ko. Well, ibang Diyos ang nililikha mo sa iyong isip. Hindi yun ang Diyos ng Biblia. Ang Diyos ng Biblia ay hindi mo may approach o malalapitan because He inhabits a light that you and I cannot approach. He is a holy God. Minsan, kapag may mga nagtatanong, Pastor, ano po yung mga itsura ng mga anghel sa Revelation? So, kapag binabanggit natin, marami silang mata, makapangyarihan, malalakas. Ang isang anghel ay kayang pumatay ng 185,000 Syrian soldiers in one night. Sinasabi natin, wow, nakakatakot pala sila. And yet, those same angels ay nanginginig sa takot pagkaharap nila ang Diyos. Ang demonyo ay nanginginig sa takot nung makita nila si Jesus. Si Satanas, hindi siya pwede kumilos na hindi muna nagpapasakop sa kagustuhan ng Diyos. And yet here we are, mga tao mula sa dumi, from the dirt, kinuha po si Adan. And yet we can say, saka ka na lang. Now think about this. Si Satanas ay hindi uubra kay Yahweh. Ang mga anghel, lumuluhod kay Yahweh. Ang mga seraphim na anghel, hindi makatingin kay Yahweh. Ang mga demonyo nanginginig pa lang sa presensya at tinig ni Jesus. And here we are. Saka ka na lang, Panginoon. That's messed up. Talagang ang kasamaan sa ating buhay, mga kapatid, is so corrupt na hindi natin nauunawaan kung sino itong Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya minsan naririnig natin, napakahigpit naman ng Biblia. Lahat na lang bawal dahil ang Diyos ay banal. At lahat ng ginagawa po niya na paraan, or rather, ang lahat ng itinuturo niya na matuntunin
kung bakit para sa atin mahigpit is because yun po yung mga guidelines para hindi tayo mapahamak. So why should we count our days? Because our lives are just like but vapor. Sabi nga po ng isang mangangaral, many people may have insurance, but how many people have assurance? Hindi lang po yung sa ating kasalukuyan ang dapat isipin, mga kapatid. And we need to be prepared, of course, on worldly matters when it comes to our lives here on the earth. Walang problema ho yun. But how much more yung eternity? You see, ang mentalidad po ng isang Kristiyano, kapag siya po ay madalas nakikipag-ugnay sa Panginoon, kagaya po ni Pablo, hindi po niya hangarin, Lord, patagalin niyo po ang aking buhay dito sa mundo. Hindi ganun ang sigaw ni Pablo eh. Ang dumalabas sa kanyang bibig, to be absent from the body is to be present with the Lord. For me to die and to live for Christ is gain. Or for me to live is Christ and to die is gain. Napakaganda ng dumalabas sa kanyang bibig. Hindi yun ang bibig ng isang makamundong tao na, Lord, pahabain mo naman ang aking buhay. Gusto ko pa maabot ang aking pensyon. Gusto ko pa makapunta dito. No, mga kapatid. Habang nakikilala natin ang Panginoon, nakikilala din po natin ang ating masamang pagkatao. At kapag lagi po natin nakikita po ang kapurihan at kapangyarihan ng Diyos in all of His glory, we start to be disgusted with our sinful nature, that you just want to be at home with Christ. You want to go home. Kayo po ba, mga kapatid, gusto niyo na po umuwi? Yes po, Pastor, bakit? Dahil marami akong problema dito sa mundo eh. Mali yung motibo mo. Kaya mo gusto mamatay at mauwi na sa langit dahil marami kang hinaharap na problema. Hindi yun ang rason. Ang rason is, you want to be with your Savior. Hindi yung, kasi Pastor, marami akong utang, marami akong nagawa hindi tama, kaya tatakasan ko na ito. Hindi ho, mga kapatid. But because you want to be with Christ. Do you want to be with Christ? Who do you want to be with? Kaya napaka-importante po talaga na sinusuri po natin ang salita po ng Diyos dahil yan ang ibig sabihin ni Moises. Ituro mo sa amin. Ituro mo sa amin. Ituturo ang alin? Maiksi ang buhay. Kailangan gamitin ang buhay na may karunungan. Kaya tignan niyo po yung binabanggit po dito sa Colossus 4. Colossians chapter 4. Napakaganda po nito. Colossians chapter 4 verse 5. Colossus 4 talatang 5. Colossus 4 talatang 5. Tignan niyo ho ito. Sabi po ng Biblia. Excuse me. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya. At samantalirhin ninyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya nyo. Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Now, ang bahagi po sa paggamit ng ating buhay sa karunungan is to declare Christ sa mga hindi mananampalataya. Now, hindi po ito kompetisyon kung sino po ang mas nakakarami. Because God forbid. But the question is, nung tawagin ka ng Panginoon at ikaw ay maligtas, when was the last time you shared about your Savior? Hindi ko sinasabi ho dito dahil nasa trabaho ka. I'm talking about from the day that you were born again till now. When was the last time you shared about Christ? Now, if once in your so-called born-again life, you never desire to share about your Savior, may problema ka. Maari hindi mo pa nararanasan yung tinatawag na buhay na walang hanggan.
Dahil kapag babasahin po natin ang Aklat ng Mga Gawa, kapag binasa mo po ang 4 na ebanghelyo, wala ni isang tao na niligtas ni Kristo na hindi ginamit ang kanilang bibig para ipahayag si Jesus. Nung tawagin po si Andres, ano po ginawa ni Andres? Hahanapin ko ang aking kapatid, ipapakilala ko ang Mesiyas sa kanya. O yung sinaniban po na masamang espiritu in the book of Mark. And in Luke and in Matthew, kitang-kita ho natin, whenever a person, or in some occasions, are demon-possessed, sabi po nung pinalaya ni Jesus, Lord, I want to be where you are. Pero sabi po ni Kristo, hindi, manatili ka dito, ipamahagi mo at ibahagi mo ang kabutihan na naranasan mo sa Diyos. Sabi din ni Pablo na siya'y nabuksan in the book of Acts chapter 9, after he was converted. What did he do right afterwards when he received the sight? Pagkatapos po siya bautismohan, nangaral po siya agad. Matindi si Pablo. Iba yung kaloob na ibinigay ho sa kanya. Biro mo, araw-araw, nakikipagdiskusyon po siya sa mga Hudyo sa loob ng sinagoga. At maraming nahihikayat. What about us, mga kapatid? What about me? How often do I, how often do you, how often do we share Christ? Now, kung sasabihin po natin, Pastor, naduduwag ho ako eh. May dalawang klaseng duwag. May duwag due to lack of knowledge dahil hindi niya alam that the Holy Spirit can empower him. So hindi siya nananatili sa kaduwagan. Pero may pagiging duwag na binabagit po sa Revelation 21 verse 8 that ito yung mga hinagi sa lawang apoy dahil duwag sila na maglingkod kay Jesus. Maraming ganyan sa ating mundo. Natatakot sa sakripisyo, natatakot ibigay ang buhay, natatakot magbahagi, natatakot magpagamit. So ang tawag ho doon, mga duwag na ihahagis sa lawang apoy. Dumarating po talaga ang kaduwagan sa mga Kristiyano kasi we are intimidated. Natatakot tayo kung anong sabihin ng iba. We fear rejection, we fear persecution. And that is normal to a certain extent. Or should I say, it's normal to those who don't depend on God. But to those who depend on God and walk by the Spirit, tutulungan kanya mga kapatid. Si Pedro nung una, nagduwag siya. Di ba ikaw yung kasama ni Jesus? Hindi! Hindi ikaw yung kasama ni Jesus. I never knew the man. So he denied Christ. Because he was not depending or empowered by the Holy Spirit. But when he found out that the power of God comes by the Holy Spirit, ang sabi po ng Biblia, in Acts chapter 2, nung nagbubulungan at nagtatanungan yung mga tao, bakit sila nagsasalita ng ibang wika? Yung mga wika na hindi naman nila natutunan, na wika naman namin. Naunawaan namin ang sinasabi. Ang sabi ng iba, ang binubulong ng iba, mga lasing yan. So ano po sabi ni Pedro? Siya yung kauna-unahang alagad ni Kristo na naglakas loob by the power of the Holy Spirit na magsalita. Kaya mga kapatid, wag ho tayo matakot. Wag tayo maduwag. Kasi sabi po ng Biblia, we have a duty with this life that God has given us to share Christ. Now, this is to be expected. Mawawalan ka ng mga kaibigan, i-on-friend ka ng mga tao, ibablock ka ng mga kamag-anak mo, lalayuan ka ng mga minamahal mo sa buhay, so be it. Because Jesus says, I did not come to make peace. I came with a sword. And what does that mean? I-divide po niya yung mga sumasampalataya sa Kanya sa mga ayaw sumampalataya sa Kanya. Kaya kung mahal na mahal mo ang iyong kamag-anak kesa po sa mga kapatid mo sa pananampalataya, kung mas palagay ka sa mga hindi mananampalataya kesa sa mga mananampalataya, baka nahihikayat ka na ng kamunduhan. Kasi sabi po ni Pablo, what fellowship does the believer have with the unbeliever? Napakapangit po na ugali ho yun.
Kung ako bilang naturingang Kristiyano, mas enjoy na enjoy ko ang presensya ng mga hindi mananampalataya, pero pagdating sa church, hindi ako palagay dito eh. Iba ang espiritu. Baka nahihikayat ka na ng iyong laman. Hindi, ang sabi po ng Salmo 133 verse 1 and 2, oh, how pleasant it is when brethren dwell in unity. Hindi yung, ang bigat ng loob ko, ito na naman yung makikita ko. Hindi ho, mga kapatid. Now, there are several reasons kung bakit po ganun. Maaari, you were hurt by a brother or sister in Christ. Or you lost trust. Or you were stumbled. But always remember, yung sinabi po ng Biblia sa Efeso 4:32, be kind and forgiving to one another, as Christ has forgiven you. And how does it look like when you forgive? Na ibabalik mo yung dati, but even much more. Yung sigla nandoon, yung kapayapaan nandoon, ang pagmamahal nandoon, yung pag-imasigasig at deboto sa bawat isa naroon. Kasi kung ikaw ay nakaranas sa kapatawaran, ipakita mo talaga pinatawad ka ng Diyos through your love and devotion to those in whom Christ died for. So use your life in wisdom. Huwag mo itapon ho ito, huwag mo sayangin sa mga walang kabuluhan na bagay. Tandang-tanda ako ho noon, nung mga kasama ko ho sa gym, walang inatupag kundi magpalaki ng katawan. Magpaganda ng hugis ng katawan. Pero, where's that gonna take you at the end of this life? Hindi ka na mabibigyan ng trophy ng Diyos for the best looking body when you get to heaven. He's not gonna give you that reward. When you stand before a holy God, it's not about how nice your figure is or how aesthetic your physicality is, kundi, have you been faithful with the life that God has given you? Kaya no wonder why sinabi po ni Pablo ho dito, samantalahin ninyo ang lahat ng pagkakataon. And for those who do take care of their physicality, hindi pinagbabawalan ng Diyos yan. Ang sabi po ng Biblia, sa aklat ng una o ikalawang Timoteo, bodily exercise profits little, but exercising yourself unto godliness profits much. Hindi sinabi ng Biblia, taking care of your body ay masama. But it can also be an idol kung hindi mo iingatan ang iyong puso with the Word of God. Lastly, why should we learn rather, to count our days? Bakit natin kailangan bilangin yung mga natitirang oras, araw sa ating buhay? Well, di ba kanina we've learned, dahil maiksi lang ho ito. Number 2, may responsibilidad po tayo sa ating manlilikha na gamitin ang ating buhay sa karunungan. And number 3, ang bawat araw at oras at segundo na binibigay sa atin ng Diyos para mabuhay ay pananagutan po natin sa Kanya balang araw. Basahin nga po natin dito mga kapatid sa aklat ng Salmo 96. Psalm 96. Balikan po natin ang Salmo 96. At dito po tayo sa talatang 13. Psalm 96, talatang 13. Why should we count our days? Because we will give account for it on the day of judgment. Psalm 96 verse 13. Sa presensya ng Panginoon, dahil tiyak na darating siya upang hatulan ng mga tao sa mundo batay sa kanyang katwiran at katotohanan. Let all creation rejoice before the Lord, for He comes to judge the earth. He will judge the world in righteousness and the peoples in His faithfulness. Anong ibig sabihin po na hahatulan po niya ang tao o lahat ng tao sa mundo batay sa kanyang katotohanan? It means, kapag humatol po ang Diyos, totoo. Hindi ho siya gumagawa o lumilikha ng anumang gawang-gawa o katang-isip na paghatol, kundi when He judges, tugma,
punong-puno ng katotohanan. Halimbawa, there is an apocalyptic imagery in the book of Revelation where the Bible says the books will be opened. Now, in my understanding of the book of Revelation, I do not believe God has a literal book kagaya ho natin. But He's speaking in human terms para maunawaan po natin that God has everything recorded and He will judge you for it. Halimbawa, let's say for example, tinatamad po si Brother Joshua. Ayoko muna pumunta ng Bible study, tinatamad ako. O ayoko muna pumunta sa church dahil tinatamad ako, magbabacuum pa ako sa bahay. Okay, on the day of judgment, sasabihin po ng Panginoon, natatandaan mo ba Joshua? Noong March 4, 2025, mas pinili mo yung mga walang kabuluhan na bagay kaysa sa akin. Natatandaan mo ba yon? O yan, here you go. Or, natatandaan mo Joshua, noong Tuesday, October 15, 1998, nagnakaw ka? O Joshua, natatandaan mo ito, natatandaan mo yan, nag-isip ka na masama sa iyong kapwa? Nanira ka ng kapatiran? Nagchismis ka laban sa iyong kamag-anak? Natatandaan mo ba lahat yan? And we better hope and pray that when we are judged by a holy God, that Jesus is our covering. Dahil kung si Kristo is not your hope on this side of life, kaawa-awa ka on the day of judgment. No wonder why sinabi ni Moises, teach us to number our days. Because we will give account for everything. On how you use your time, how you use your life, your body, pananagutan po natin yan. Moreover, sa aklat ng Ecclesiastes, dito po tayo sa Ecclesiastes chapter 12. Or mga ngaral. Ecclesiastes chapter 12, basahin po natin. At dito po tayo sa talatang 13. Ecclesiastes or mga ngaral 12, talatang 13. Ecclesiastes 12, verse 13 and 14. Ngayon, nabasa mo na ang lahat ng ito. Ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Verse 14. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa. Mabuti man o masama, hayag man o lihim. Now here's a tension. Here's a supposed theological tension in the Bible. Di ba Brother Josh, sinasabi po ng Biblia, there is therefore now no condemnation to them who are in Christ. Yes, there's no condemnation. But it doesn't mean God will not judge you for what you did. Condemnation is to give you a final verdict that you are guilty and cannot be forgiven. That's what condemnation is. You are, by verdict, guilty. But the question is, why are you guilty? Because there's a judgment that will take place to assess. So, may mga kaisipan, kagaya ng, since I'm a Christian, and there's no more condemnation in Christ, I don't need to be worried about judgment. Now, sa Biblia, ang mga Kristiyano will be judged for both the good and the bad. Yung mga ibinigay sa atin ng Diyos na responsibility, how did you use it? Both for the good and for the bad. Pero bukod pa ho doon, there are things na maaari hindi natin alam kung saan tayo nagkasala sa Diyos that will most likely be revealed on that day. Kasi si Pablo mismo ang nagsabi sa 1 Corinto 4, huwag mo ko husgahan. Dahil ang aking sarili hindi ko hinuhusgahan dahil hindi ko alam kung ano yung nakikita ng Diyos sa akin. Pero malalantad ang lahat ng bagay na yan
sa araw ng paghukom. So, let's think about it. Joshua, ito yung mga nagawa mo for my glory. Pero ito rin ang lahat na nagawa mo masama laban sa akin. Now, here's the difference between the unrighteous being judged and the righteous. Joshua, bagamat lahat ng ito ay nagawa mo laban sa akin, enter into the joy of thy Lord, thy good and faithful servant. And then tatanungin natin, Panginoon, how am I faithful? Ang dami ko nagawa kasalanan laban sa inyo. And the answer is, you were made justified by Christ. Not guilty. Pero kaahawa-hawa mga kapatid, yung mga kaluluwa. Binibilang ng Diyos, sinasabi ng Diyos ang lahat ng kanilang mga kasalanan. And the final verdict is, wala ang pangalan mo dito sa listahan na binigyan ko ng buhay na walang hanggan. Depart from me, you who works iniquity. Kaya nasabi ni Moises, teach us to number our days, because one day we will give account to Him. Kayo po ba mga kapatid? Kasi sa panlabas, alam nating Kristiyano tayo sa panlabas. Pero hindi ko nababasa ang puso ninyo. Hindi nyo rin nababasa ang bawat isa. Pwede nyo ako dayain. Pwede tayo magkungwari. Pwede tayo maging hipokrito. Pwede tayo maging plastic. Pwede tayo pangiti-ngiti. Palundag-lundag. Pwede tayo mag-amen, praise the Lord. Pero ang Diyos ang nakasiyasat ng ating puso. Kung tayo ho ay mamamatay ngayon, on the day of judgment, can you, with great guarantee and assurance say, in your own inner being, I am going to be with Christ? But if this is what you're feeling, binibigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon. Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. I will forgive you. I can save you. Kaya ang taong takot mamatay, no, you know, there's a saying, takot ang taong mamatay dahil hindi niya alam kung saan siya pupunta. To some extent, there's some truth to that. Pero, when you really look at general revelation, kasi nakaukit po yung existence ng Diyos sa puso ng bawat tao eh. So, hindi nila maikakaila talaga that one day, they will be judged. They just refuse to believe it. So, when a person says, hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta, most of the time, they know where they're going. Impyerno. Pero dahil sa corruption po ng tao, mas pipiliin po nila ang kasalanan kaysa lumapit po sa liwanag. Because they're in depravity. How about for us mga kapatid? Ang pagpasok po sa langit ay hindi nakasalalay sa iyong gawa. Kasi kung ito'y nakasalalay sa ating gawa, kahit ni isa sa atin ay walang papasok. But if all your hope is on Him, the Bible says, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Pero when we examine ourselves, ako aaminin ko, I do not love Christ the way that I should. But thank God Jesus loved the Father on my behalf. And I am covered by His righteousness, not my own. So even though I have an imperfect love for Christ, I'm still going to enter in because it is not my love for God that got me in, but it was the love of Christ for God that got me in. When it comes to obedience, yung 10 utos, lahat yun, baksak ako mga kapatid. But thank God, Jesus is the end of the righteousness of the law. That by faith in Him, makakapasok ako sa langit. And how did you enter in? Nilabag mo ang utos 1, utos 2, utos 3. Paano ka nakapasok? By faith in Christ. Teach us to number our days.
And as I come to a close, meron pa hong huling clause si Moses dun sa Psalm 90 verse 12. Sabi po niya, teach us to number our days. That's the first clause. The second clause is that we may gain a heart of wisdom. Pastor, anong ibig sabihin ng gain a heart of wisdom? Does that mean marami kang Bible verses na memorize? Hindi ho. Does that mean marami kang alam sa Biblia? Hindi ho. To gain a heart of wisdom sa konteksto ng Psalm 90 ay makikita po sa talatang 14. Basahin po natin. Psalm 90, verse 14. Psalm 90, verse 14. This is how it looks like. Verse 14. Tuwing umagay, ipadama nyo sa amin ang iyong tapat na pag-ibig, upang umawit kami ng may kagalakan at maging masaya habang nabubuhay. Bigyan nyo kami ng kagalakan na kasing tagal na panahon na kami ay iyong pinarusahan at pinahirapan. Ipakita nyo sa amin na iyong mga lingkod at sa aming mga saninahi ang iyong kapangyarihan at ang mga dakilang gawa. Panginoon namin Diyos, pagpalain nyo sana kami at pagtagumpayin ang aming mga gawain. Now, how does a heart of wisdom look like? When you're using your life for the glory of God? A heart of wisdom is this. Every single day, there is such a strong force and desire and inclination to know God. That is a heart of wisdom. Not just to know theology. Theology helps you know who God is. But if you love theology more than God, there's a problem. Theology is to push you to love God. Maraming tao, mga kapatid, unfortunately, they're so well versed in theology, systematic theology, exegetical theology. May mga iba-ibang kategorya pa yan ng systematic theology, Christology, Paterology, Ecclesiology, etc. They know all the terms. Pero the person of God, they do not know. Kaya ho tayo nag-aaral na teolohiya, hindi para dumaki ang ating mga ulo. Because knowledge puffs up. Kaya ho tayo nag-aaral na teolohiya is to magnify the greatness of our God. That God is eternal, He's beautiful, He's majestic, He's life. That's the purpose of theology. Hindi yung may mabitawan ka lang sa iyong kaaway, sa debate. Hindi ho. The purpose of theology, the end goal of theology, is to see and behold the beauty of your God. Tatandaan ho natin yan. And that is gaining a heart of wisdom. Nakikilala ko ang Diyos. That's wisdom. Yan yung sinasabi po ni Pablo sa mga taga-Korinto. Si Jesucristo ang karunungan ng Diyos. To gain Christ is the end goal of your sanctification. To be like Christ is the end goal of your sanctification. Hindi yung maging katulad po ninyo ako o maging katulad ko po kayo, kundi maging katulad po natin si Jesus. That's the end goal. Kaya ka nagpapasakop, kaya ka nagpapakumbaba, kaya ka nagpapaaral o nagpapaturo rather, kaya ka nagpapahayag ng salita po ng Diyos, kaya ka nagsisikap na matutunan kung sino ang Diyos because you want to be like Christ. That's the end goal. And to close, buhod pa ho of knowing who God is, to gain a heart of wisdom is to delight and to glory in Yahweh. Is to delight and glory in Yahweh. Basahin po natin ang Jeremias, Kapitong 9. At dito na po tayo magtatapos. Jeremiah, chapter 9. Talatang 23 hanggang 24. Excuse me. Jeremiah chapter 9, verse 23 to 24. Tignan niyo ha.
Hindi dapat ipagmalaki ng marunong ang karunungan niya o ng malakas ang kalakasan niya o ng mayaman ang kayamanan niya. Kung gusto ng sino man na magmalaki, dapat lang niyang ipagmalaki na kilala niya ako at nauunawaan niya ako ang Panginoon mapagmahal na gumagawa ng tama at matuwid dito sa mundo. Dahil iyon ang kinalulugdan ko. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. May binanggit po ba dito mga kapatid? Kapag umattend ka ng simbahan perfectly, ito ang kinalulugdan ko. May binanggit po ba dito that kapag na-memorize mo ang buong Biblia, ito ang kinalulugdan ko? O nag-ikapu ka, ito ang kinalulugdan ko? Hindi ho. Ang sabi po ng Biblia, may nais kang kilalanin ang Diyos. Kaya kung may kahinaan po tayo sa pagiging bida, nang ibig sabihin, wala ho tayo ibang binida kundi ang ating mga sarili. Napakatalino ko, napakalakas ko, napakagaling ko. Well, dumalakad ka sa kamangmangan. Because ang buhay mo, kung saan, nagkakaroon ka ng kalakasan, katalinuhan, lahat yan ay nagmumula sa Diyos. So lagi po ito, ipaalala nawa ng Panginoong Jesus sa atin. Kung meron man ho sa atin, magmamalaki. Huwag mo ipagmalaki ang iyong sarili. Ipagmalaki mo si Yahweh. Because you are gaining a heart of wisdom. So that being said, Pastor, kung ito na lang ang natitira sa buhay ko, what should I do? Sabi ng Biblia, ipagamit mo sa Diyos. Kung ito na lang para sa iba ang natitira sa buhay mo, ibigay mo sa Diyos. At sa mga may ganito ang haba ng buhay nila, mas lalo na ibigay mo sa Diyos. Because one day, we will give account to the one who gave us life. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Huwag natin sayangin ang buhay na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon. As we pray.